Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So, ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito lang po. So, soplakin na naman natin tong isang kurimaw na ito na talagang ala na po eh. Ang hirap na sigurong i-reforma nito. Unless magpa-psychologist na siya. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay magbibigay pugay at mag-shoutout sa lahat ng ating channel members. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at meron pong isa o dalawa na nagpapa-member. Maraming salamat po sa pagtitiwala at suportang ipinapakita nyo po sa ating mumunting channel. Ganun na rin po sa ating mga followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating videos. Maraming salamat po at ganun din po sa mga magagandang komento ninyo sa ating mga videos. Nababasa ko po lahat ngayon, hindi ko na po kayo ma-replyan kasi sa dami po eh. So dito ko na lang po gagawin ang lubos na pagpapasalamat sa mga accolades, no? Yung mga magagandang mga komento, no? Papuri sa ating channel. Maraming salamat po sa inyo dahil kung wala naman kayo, wala rin naman akong mababasang komento. At ganon din sa mga bashers natin. Marami din po. Ang laging inaano sa akin ay magkano. Magkano daw yung binayad sa akin. Susumi. Siguro may mga mahigit 10 na yan na bashers natin na lang laging sinasabi, bayaran ka din ano. Magkano binayad sa'yo ni Tambaloslos. Ganon. Ako, Diyos mio, kung ako po ay nabayaran, sabi ko sa inyo, hindi ako dito magbablog. Magbablog ako sa magagandang lugar. Ipapakita ko sa inyo. Para naman, meron akong mapakitang resibo doon sa nagbayad sa akin. Kaso walo, ito. Dito lang ako sa loob bahay. Ito palagi nyo nakikita, ding-ding. Di po ba? Kaya salamat din sa mga bashers natin kasi pandagdag views po kayo, no? Maraming salamat naman. Okay? So, dito po tayo. Eto, mga kababayan, sa bitterness nito, sa pagkaburat nito, sa ating First Lady, no? Wala nang ginawa, kundi lahat na lang iugnay sa First Lady o kaya kay Pangulong Bongbong Marcos, no? Teka lang, nalalaglag yung ating bonnet, umaangat, mga kababayan. Lumalabas yung tenga ko, nagmumukha ng ano ako dito eh. No? Siguro, lahat na lang ng problema, whether personal or not sa kanya, talagang kukuha siya ng another page sa kanyang librong sinusulat na kasinungalingan regarding the Marcos. No? Sabi ko sa inyo, whether personal or not, isusulat at isusulat niya yan. Kasi nakita nyo naman, no? Nawala na yung pulburon eh. Di bang sila sa pulburon? Pahiya sila. May nagsasabi pa, in due time daw. No? Nek-nek ninyo. Wala nang maniniwala sa inyo. Kasi bakit? Your credibility is to a negative degree. Kung baga sa, alam niyo yung plane, yun, no, sa X and Y, sa geometry, di ba? Di ba merong X, may Y, may positive, negative, negative, positive. O, alam po ng mga mathematicians yan. Yung sa kanila, nandun po sila sa negative side. Alam niyo yung from 91 degrees paikot ng 270, nandun po sila eh. Yung kabilang side. Di ba? Kaya tamang-tama kay buwakang ina nito na Lucaret, no? Yung isang joke na lagi kong sinasabi sa inyo, ito nahiram ko rin naman to dun sa isang comedian na itong si buwakang ina, her brain, is divided into two parts. On the right side, nothing is left. On the left side, nothing is right. Ganon din yung mga tanga at ekot niyang followers. Pasensya naman po, no, kung nakakapagsalita po tayo ng di maganda dito, kasi
kamura-mura, maski na ipagdasal mo. Kaso sabi ng Diyos, Tokis, wala. Kasi yan, hindi na yan nababalutan ng Holy Spirit. Wala ng Holy Spirit dyan sa pagkatao niyan. Kundi, pinasok na yan ni Beelzebub. I-search ninyo kung sino si Beelzebub. Mga kababayan, sige, search niyo, di ba? Papansin nyo, ito yung sinasabi ko sa inyo na third jacket ko from Abel. Mamaya, masusundot natin si Abel. Pero, ano ba yung inangak-ngak nito? Kasi yung pulburon, wala na. Di po ba? Bakit hindi na lang siya ang magpulburon? Di ba? O baka naman tumitira to? Tanong lang, tumitira ka ba talaga? Baka hindi lang pulburon, baka Pentamax. Ang tinitira nito. Pero nyo, mga kababayan, isa sa mga issue niya ngayon ay yung patatas at repolyo. Ano ba? Baka mamaya kakanta na to ng Bahay Kubo. So lahat doon sa Bahay Kubo, lahat ng may kamalian doon, ibabato niya kay First Lady Lisa o kay Pangulong Bongbong Marcos, doon kay Ninong at Ninang. No, kasi nakapanood ko po, may mga vlogger na ganito, hindi ko na po babanggitin, alam niyo na kung sino yan, no? Mga sinusubaybayan din natin, pinanunood po natin sila, pero sila, hindi nila tayo pinanunood. Di po ba? Merong isa lang dyan, isa o dalawa na nanonood sa atin, videos. Pero yung mga yon, yung mga malalaki na, yung mga may 100,000, 200,000 subscribers, no? They will not care about you. Di ba? Ganun po siya. Sabi nila, busy kami, we. Kaya minsan, hindi ko na rin sila pinanunood. Kaya ang nandyan lang ako, makikita nila. So, alam po nila kung sino sila kasi minsan, nagko-comment ako dun sa live nila. So, alam nila na nandun ako. Pero yung iba niya, wala. Ni magkomento nga dun sa video mo na team replay. Wala po talaga. So, ibig sabihin, hindi ka nila pinanunood. Okay lang yan. No? So, puntahan natin itong pasensya naman, uulitin ko ha. Yung lagi niyang ginagamit na word, si buwakang ina. No? Kasi ang problema niya, yun daw pong patatas. Hindi ko na po isasama yung video dito kasi alam ko napanood nyo na yan eh. Kung gusto nyo, hanapin nyo na lang yung video nandyan sa kanyang mga social media account. No? Yung patatas. Patatas ng potato corner. Hindi po natin dito mamasamain ang potato corner. Hindi po ano sila dito. Kumbaga, ito lang po yung nagamit na pamamaraan para po i-malign na naman si First Lady Lisa at yung PCO, yung Presidential Communications Office. Kasi daw po sa isang event sa Malacanang, dan daw po sa Kalayaan Hall, no? Kasi napanood ko po no? Nanood ko lang yung mga 7 minutes video. Dinownload ko lang yung video niya para walang views. So, nandoon. Kita ko. So, meron daw nag-text na naman sa kanya, nag-send ng message na yung puting ahas daw niya. Mukhang yung puting ahas niya, isa sa mga puting ahas niya, ay para lang hindi ko po inaano, yan ba ay yung kapatid ni Ninong Bongbong? Na may ipinulanta siya dyan para maging radar ninyo. O, di ba? Uling-uli naman yun yung si Maldita ng bayan. Di ba? So, sinasabi daw dun sa message na yun daw pong mga regular employee ng Malacanang ay hindi pinayagang makakain ng potato corner fries. Yung potato corner fries na yan, masarap po yan. Meron po yan dyan sa Chula Vista, sa San Diego County. Laki nga yan, di ka makaubos no? Yung mga anak ko, gustong-gusto yan. Pero ako hindi na po yan kasi alam nyo naman, no? Meron tayong sakit na. Masarap talaga yung potato corner na fries. Saka Filipino product, ipatronize natin. Pero ang reklamo, sinasabi nung nagputing ahas niya sa message, hindi niya nga may pakita Asan ang proof? Saka paniniwalaan nyo ba yun? Napakadali namang gumawa ng isang message.
Diba? Ako, gawa lang ako ng message dyan sa note mo. Yun yung cellphone ninyo, may mga notes o yung kung ano man yung pangsulat doon. O, yung dati kong Android, meron pa nga akong pen. O, open ko lang yun, makapagsulat na ako ng ganitong kwento. Tapos sabihin ko, ayon sa aking Anaconda, ganito. O, di ba? Ano yan eh. Siguro itong si Buwakang Ina, magaling na writer. Daig pa si J.K. Rowling sa kanyang pagsusulat ng libro ng isang fable, yung pabula. Di ba? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, nagsusulat yan ng libro. Anong chapter na ba? Chapter 69. Repolyo at patatas. Ayan, gagawa na siya ng kwento dyan. Hindi niya masabi kung sino eh. Di ba? May mga larawan pa ako nakita na ayun, potato corner, may mga event doon, may mga tao. At sa nagre-reklamo, regular employee, ayaw daw pakainin. Timang ka pala eh. No? Alam mo yan, taga dito ka sa Jamaica. 'Di ba? Ang empleyado, kung may event sa kanila, no? Hindi ka muna pwedeng kumain. Hindi. 'Di ba? You're on the clock. You are working. Kaya magtrabaho ka, hindi yung nandun ka makikikain ka sa mga guests. Bakit guests ba kayo? Unahin muna yung mga guests. 'Di ba? Alam din ng mga empleyado yan. Ngayon, ang problema nito, mga kababayan, damay ang mga empleyado ng Malacanang. Sinabak niya ang mga empleyado ng Malacanang. Ngayon, sino ang matcha-chastise dyan? 'Di ba? Granting. Ha? Granting. Sinabi ni First Lady o ni PCO, kung sino man sa PCO, na wag muna kayong kumain until the guest has been served and they're done. And then probably you can if may natira pa. Nasaan ang patunay? Ha? Ito yung sabi ko sa inyo. Nasaan ang patunay ng mga regular employee, no, na nagsabi nun? Minumura pa nga eh. Sabi daw patatas lang. Hoy, nilalang lang nyo ang patatas, staple food ng mga nandito yan. Di po ba? Yun lang naman pala. Patatas lang, nagre-reklamo kayo. Di bumili kayo sa labas. Di po ba? Bakit? Yung event na ba na yun ay para sa inyo? Tinanong nyo ba sarili nyo? Wala ba kayong kahihiyan? Wala kayong delikadesa? Tapos magre-reklamo kayo? Di po ba? Bakit? Hindi ba kayo pinapakain dyan? Wala ba kayong sahod? At ang tanong, sana nilabas nyo yung kautusan na yun. Yung sinabi sa inyo, bawal kayong kumain. Sana ni-record nyo para may patunay. Kaso mga kababayan, hindi. This is just another lie of this Buwakang Ina. Nasaan yung katotohanan? Sino? Sino yung regular employee na nagreklamo? Ano mo sasabihin nila dyan? Hindi pwedeng sabihin kasi ano yun, baka matanggal pagagalitan ni Lisa o nung PCO. At ang sabi pa niya, ito pa, halata namang kasinungalingan eh. Kung hindi daw niya kapulburon, no, pertaining to Ninang Lisa, kung hindi daw kapulburon ni Ninang Lisa, bawal kang kumain. Really? Patuloy niyang ginigit yung pulburon? Hindi nga nila mailabas yung yung video. At siya na rin mismo ang nagsabi, ang nakita niya lang na ginagawa ni FL Lisa o si Ninang ay yung pagbibape at paninigarilyo. Yun lang daw ang nakita niya. Totoo yun, may video siya. Yun lang ang nakita ko dahil pinoprotektahan ko nga ikaw, sabi niya, at ininiwas ko ang camera. So what? Kung naninigarilyo, nagbibape, sa'yo ba kinuha yung pera? Alam mo ba na yung vape na yun ay illegal o bawal? Hindi. Di ba? Tapos sasabihin mo, pulboronic. Ano ng credibility mo? Ni sinabi mo nga rin sa video mo na you are not in the possession of the video, hindi mo pa nakikita. Pero nagsasabi ka sa mga kasamahan mo dati na vloggers na nakita mo na yung video. O therefore, isa kang pathological liar. Ni hindi nyo nga ma-provide eh. Wala kang ma-provide na ebidensya, basta binasa mo lang. Ni hindi mo nga pinakita. So, ibig sabihin, you are just creating another lie. No? Pathological liar. Dapat dito, ipa-psychologist na.
Malala na ito, mga kababayan. Kaya yung mga patatas na yan, dinamay mo pa ang potato corner. Pwede ka, kung pwede nga lang, idemanda to ng potato corner kasi minamalay niya No? Meron ba nagsabi mismo sa potato corner na, hoy, regular employee ka, bawal ka dito? Sinabihan ba talaga silang ganon? Nasaan ang patunay? Ilabas nyo yung nagsabi nun. Hindi yung puro lang sulat-sulat. Ayon sa aking source, yung ganito puting ahas, tinext sa akin. Ina naman, tinext daw sa kanya, minessage daw sa kanya, mga kababayan. Diba? Ang galing magsinungaling. Diba? Uulitin ko. Unang-una, nasaan ang ebidensya? Ilabas nyo yung empleyado na nagsabi nun. Na bawal kumain ng mga mabababang uri ng manggagawa. Diba? Kung totoo man yan o discriminatory, masamang tao si Ninang Lisa saka si PCO. Pangalawa, you're on the clock. You are working. Diba? At the same time, hindi para sa inyo yung pagkain. Unahin muna ang bisita. Diba? Unahin muna yung mga pangunahing pandangal. Mga guests. Di bigit pala sabihin, nandoon kayo, tatrabaho kayo, tapos nakikitang kumakain kayo. Ano yun? Petiks-petiks lang. Diba? Bakit masababang magbigay ng rules and regulations? Kautusan sa kanila? Trabahante sila? Hindi naman sila guests? Diba? Uulitin ko itong masama, mga kababayan. Gumawa ka ng kwento, patunayan mo yan kasi sinasabit mo ang mga empleyado ng Malacanang. Kung totoo yan, na sinabi nila yan, minumura pa nila. Otherwise, kung wala na naman siyang maibigay na pruweba, another kasinungalingan. Dahil nga, ito, talagang yung lunacy niya. No? Tama ba yung word na yun? Lunatic na siya. No? Talagang, malala pa sa stalker. Yung, talagang yung pagiging fan niya turns to bitterness. Kasi nga, hindi siya napagbigyan. No? She burned all the bridges already. No? Kaya ito, hindi lang si Katonying malamang ang nagdemanda dito sa buwaang inang ito Marami na. O bakit? No? Yung pa isa, mamaya na lang pala mga kababayan. Ito pa, yung repolyo. Ha? Yung sinasabi niya, dun sa Baguio o sa Cebu. Ha? Yung sa Cebu, yung isang truck na yan. Ano ko na po yung balita niyan Alam ko na i-vlog ko to sa UNTV. Pinamigay na lang po. No? Kaysa dalhin pa sa kung saan man kasi gagasto sa mga magsasaka. Ang sinasabi niya, dahil daw sa pagiging smuggler ni Lisa Marcos, kaya ganyan. Nag-i-smuggle daw si Lisa dahil para yumaman, magkamal ng salapi at hindi maibenta ng mga magsasaka. Kumbaga, nag-i-smuggle si Lisa ng ganitong mga produkto para yumaman sila. Ha? Doon sa balita, hindi po sinabi ng mga magsasaka na dahil sa smuggling, hindi nila maibenta yung mga produkto nilang repolyo. Ang sabi doon, sobrang produksyon. Diba? Ang tanga-tanga naman ng DA o ni Lisa, mag-i-smuggling sila? Overproduction? Dalawang ang tinitira niya dyan, mga kababayan. No? Aside kay First Lady Lisa, kay Ninang, ay yung DA. Ibig sabihin, napaka-incompetent ng DA na hindi niya makita na itong First Lady ay nag-i-smuggle. Di po ba? Nasaan dun sa report? Nagawa ng smuggling, kaya hindi namin maibenta? Ang sinabi ng mga magsasaka, no, mismong sa bibig ng mga magsasaka, overproduction. Kasi hindi lang ang mga taga Cebu ang nag-produce ng repolyo. Meron din po sa Baguio, they have the same problem. Yung mga agri-products nila because of overproduction, no? Ang dami nilang mga ani, no? Hindi nila maibenta na. Kasi hindi lang sila ang nagpro-produce. Hindi lang sila ang nagtatanim.
Di po ba? Hindi sinabi sa balita because of the importation. Saan niya nakuha yung balita na yan? Nasaan ang source that because of the importation of these products, kaya naapektuhan ng mga magsasaka? Wala. Di po ba? Tama, mali. Ang nakita ko lang na importasyon, sabi ng DA, are the rice. O tama ba? R o is the rice o whatever, no? Na ano nyo. Di po ba? Bigas. Hindi sinabing agri-products. Di po ba? Tama, mali. Kasalanan na naman ng gobyerno bakit may overproduction tayo. Di po ba? Hindi ba nang ibig sabihin na dahil sa sobrang dami ng pagkain natin, ang dami ng ani natin ng mga magsasaka, kaya may sa dami rin ng kompetisyon, kaya bumababa ang farm gate prices at hindi na maibenta. Di ba? Sa dami. Tapos sasabihin niya, imamalay niya, i-connect niya yung issue na yon sa pagiging smuggler ni Lisa. Nakita niyo kung paano niya gawa ng kwento. Ito yung pure na ano lang to, gawa. No? Wala siyang ebidensyang mapakita. Matagal na nating inaantay yan. Sinasabi na magpakita kayo ng ebidensya, wala. Wala. 'Di ba? So vicious, no? Dahil lang sa bitterness, inggit, no? Kaya sabi ko sa inyo kanina, she burned all the bridges already. Bakit? Pati yung designer nito. Ito, sabi ko sa inyo, pangatlo ko ito. Pangatlong jacket ko na binili ko dito kay Abel Bacudjo. No? Wala po nag-sponsor nito. Binili ko to on the height of the campaign. No? Hindi pa kilala yung Simply Talkies, iba pa yung pangalan ng channel name natin. Ano yan? Talkies Vlog yata yun, ano? No? Oh, Talkies ni Pidol pala, Talkies ni Pidol. Ngayon binago natin. Pero nabili ko na to. Tatlo to, kung mapapansin nyo, may red, may blue, saka to. Ito, hindi ko maisuot kasi gusot-gusot. Ikaw, Abel, binigyan mo ako ng gusot-gusot, pinlansya ko pa. Wala po itong hood. Alam niyo kung magkano ito? 3,500 pesos plus the shipping. It cost me about 7,000 yata kasi pareho po ng presyo yung shipping. O, di ba? Tatlo to. Magkano lahat yun? O, wala po sponsor ito. Wala yung mga viewers natin, subscribers natin na, ito, Talkies, ito na, bigyan kita ng ganito. Hindi po. Hindi po ako nang hingi ng ganun. Tinasabi ko nga, bigyan nyo lang yan sa iba. Ang mga nagala sa atin, mag-subscribe kayo dito sa channel at panoorin nyo ang ating videos. Yun lang. So, sabihin nyo dyan kung sino sa inyo ng mga viewers ko, ng mga members ko, ang nag-sponsor sa akin ng isang bagay. Okay. Kung merong makapagsabi, ibabalik natin. Yung in-sponsor sa akin, dudublihin ko pa. O tatlo to. Diba? Sabi ko sa inyo, pakikita ko. Ito po, embroidered yan. Hindi po ito hindi po ito yung parang, yung dinikit lang. Embroidered po eh. Di po ba? Mahal ito. Maganda po ang quality ng tela eh. No? Ngayon, sinasabi niya, yung dati niyang kaibigan na si Abel Bacudjo ay scammer. Paano naging scammer? Kung scammer siya, si Abel Bacudjo, may mga nagreklamo na. Dapat iniimbestigahan na siya. Di po ba? Mind you, tatlo ganito ko. Kung sabihin nyo 7,000 times 3, 21,000. Isa lang ako. Paano pa yung mga iba na mga talagang mga BBM loyalists and supporter na bumili ng ganito sa iba't ibang bansa? Di po ba? Kumita si Abel. Pero, habang kumikita siya, nagbibigay din naman siya. Testament dyan sa mga vloggers na may ganito, sinasabi nila, regalo ni Abel to sa amin. Abel, ako, hindi mo ako niregaluhan, ha? Hindi mo ako niregaluhan. Maski na-search mo pa yan. No? Meron po akong ka-text message doon sa mga empleyado niya. Alam nila na hindi ako binigyan ni Abel. Ang inaantay ko ngayon, yung bago niya, yung black, yung may pangalang Abel, tapos Pilipinas dito. Minessage ko na si Abel, sana sagutin niya ako. Hindi po ako manghingi. Bibili ako. Pero kung bibigyan ako ni Abel, nako Abel, wag na lang kasi baka ma-issue pa.
I rather pay kaysa magbigay ka sa akin, di ba? Para wala tayong issue. Baka sasabihin na naman, nitong buwakang inang to, in-scam mo ako. Hindi. Di ba nasaan yung patunay niya na scammer nga yung dati niyang kaibigan? Biruin mo ha, nung bati-bati pa sila nitong Abel, naku, box-box ang pinadadala dyan ni Abel ng mga ganito sa kanya. Tingnan nyo yung BBM Collections na FB page. Nandun pa larawan itong buwakang inan to eh. Model pa nga siya eh. Di po ba? Tapos sasabihin niya dahil si Abel nag-stay sa Marcos administration, isa yata siya sa mga designer ng mga sinusuot ng first couple, syempre, kikita siya doon, babayaran siya. Kung ano man magkano man bayad sa kanya, bahala na sila. If there is a big contract, ito ang usapan, so be it. That's the way you make money. Illegal ba yun? Scammer na ba siya nun? Dahil lang ba sinasabi niya na may nakabili daw ng 26 million worth of bahay si Abel? So what? Ang tanong, galing ba yun sa illegal? Kung galing sa illegal, di sana dinimanda na. Nagdemanda na. Kung ano man yung business dealings ni Abel, kung illegal, di sana idemanda mo na. Kung meron kang ebidensya na scammer siya, may illegal siyang gawain, then sue. Mag-file kayo ng complaint. Ito yung classic example ng tao na hindi mo pwedeng maging kaibigan. Kasi kung hindi kayo nagkaintindihan at nag-away kayo, nag-break kayo, malamang, lalabas niya ba yung pinag-usapan nyo, kung anumang baho nyo, tapos iti-twist niya pa. Ayun. Nabi niya, hindi daw nakakapagbayad dati ng kuryente. Si Abel, may problema. So what? Alam ni Abel kung paano siya gagawa ng pera. Parang ikaw. Alam mo paano gumawa ng kwento para bilhin ng mga tanga mong viewers. Di po ba? Survival nga eh. Survival of the fittest. Pero si Abel, no? Kumapit sa mga alta. Sabihin mong social climber, so what? Is that the way it is? It is what it is. Ika nga nila. Kanya-kanyang paraan yan. Di po ba? Survival nga eh. Kung ikaw ayaw mo makikabit sa mga rich and famous, so what? It is you. It's Abel, it's not you. Di po ba? Lahat na lang pinakikialaman. Classic style ng inggitera at bitter. Di ba? Maski na ako eh. I-message ako ni Pangulong Bongbong Marcos, bigyan niya lang ako ng isang message dyan, no? Tokis, sabi mo, ninong mo ko, hello. Ganun lang. Hi, kamusta ka na dyan? Di ba? Isang message lang sa nong BBM. Message lang sa tokispidol2022@gmail.com. Sabihin lang, hi Tokis. Uy, naku, ipi-play natin ang ipi-play yan. Di ba? Ganon, sip-sip ba ako? Hindi eh, fan din ako, supporter ako. Di ba? Supporter ako nito. Di ba? Ano masama doon? Kayo nga, mga fans kayo ng mga idol nyo eh. Di po ba? Kung may masabing masama sa idol nyo, dinidepensa nyo. Ganon din kami. Di ba? Kaya anong masasabi mong scammer si Abel? Sige, maglabas ka ng ebidensya na nang-scam siya. Tapos sabi niya, may business dealing daw siya doon sa isang Romualdez na DSWD. So what? Illegal ba yung business dealings? Pakita mo na illegal tapos nagnakaw sila ng pera sa kaban ng gobyerno and then file a complaint. Doon pwede ka naming kampihan. Pakita mo. Nagagawan mo ng aksyon yung pagiging scammer ni Abel. Yung pagiging isang social climber ni Abel. Di ba? Wala eh. Hanggang daldal ka lang dyan. Dahil si Abel o yung TP, yung Thinking Pinoy, alam nilang gagawin nila eh. So what? Pati ba yung pakikialaman mo? Sa Amerika ka na. Sabi dito, walang pakialaman. Ba't ikaw nakikialam ka? Sa buhay ng may buhay, apektado ka ba? Ang tanong, anong kagaguhan ang ginawa ng mga taong yun sa'yo? O baka yung sinasabi niyang TP, may whatever. Yung Abel Bacudyo, anong ginawang kagaguhan sa'yo? He gave you a lot of his product. Also, considered as one of the magaling na designer sa buong Asia.
May accomplishment. Eh, ikaw, ano accomplishment mo? Di ba? Ang manlinlang ng taong bayan. Ang mga followers mo ay mga anti-Marcos at dilawan. Kaya therefore, hindi ka totoong sinasabi mong Marcos loyalist ka. You are a really fake Marcos loyalist. You just use them for your fame. Ngayon, marami ka ng followers, binulag mo, tinanga mo. Pero yung mga current followers mo ngayon ay mga totoong anti-Marcoses at mga dilawan. No? Hindi ko na masasabing binulag sila nitong si Hitad. Hindi po. Bulag na po yan ng mga pumasok yan kasi nga anti-Marcos at mga dilawan. There's nothing good will come out to their mouth o from their mouth. Tulad nung kanilang sinusubaybayang bitter at inggiterang vlogger na ito. Di po ba? Lahat in-issue eh. Wala namang mapakitang ebidensya. Smuggler, nagpupulburon, nagtitrisam, nagtsuktsakan sa eroplano, patatas, repolyo, o scammer daw si Abel. What else? Nasaan ang mga ebidensya? Wala. Ito ang ebidensya niya. Dila at laway at ang kanyang bungangang amoy burak. Wala po eh. Di po ba? Hinahamon nga siya eh. Sinasabihan na siya kung ano-ano o idemanda niya yung mga nagsabi ng kung ano-ano sa kanya. Wala. Dahil alam niya na baka yung mga sinasabi ng mga ibang vloggers, influencer about sa kanya ay may katotohanan. Kaya hindi niya maidemanda at also hindi rin siya makauwi ng Pilipinas. Dahil pag set foot niya sa ating airport, malamang dun siya sa MBI makukulong. Duwag naman pala. Matapang lang dahil nandito sa Amerika at nagtatago sa saya ni Uncle Sam na isang US citizen. Bakit hindi niya masabing siya ngayon ay dual citizen? Tulad nung sinasabi niya prior to election. No? Kung dual citizen ka, aminin mo ulit para ikaw ay masilaw dahil sa yabang mo. Oh. Nang puso. Pasensya naman mga kababayan kung ulit medyo nakakapagsalita tayo ng foul dito no sa bugso ng ating damdamin. Pasensya na po kayo. Pero eto, ewan ko kung marireform pa ito. No? Kasama nung kanyang mga anti-Marcos at dilawan na mga followers at subscribers. I think, ewan ko, siguro yung pagiging pagreforma dito is 5% na lang eh. Kasi malala na po ito. No? Hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya, she will not be happy. This woman is unsatisfied. Bakit tanong lang ha? Kulang ka ba sa jerjer? O yung nakakaalam po ng word na jerjer, alam nyo na po ibig sabihin nun. No? O kayo po, ano pong masasabi nyo dito sa buwakang ina nito, yung mga lintayan nito? Biruin nyo, minamasama yung hindi daw pagpapakain dun sa mga regular employees, dun sa event sa Malacanang. Tanga ka pala eh. Alam mo yan. You're on the clock. You are working no matter what. The guest should come first. Kasi guest nga sila. Hindi para sa inyong mga regular employee or empleyado, whether what your position is, whether mababa o mataas, yung event na yun. Kaya nga may tinawag na event para po sa hindi sa inyo, para sa mga taong naimbitahan. Now, kung sinabihan kayo na bawal kayong kumain because the event is not yet over. Pero yung nagsabi daw dito sa buwakang inang ito, minasama na. Bakit? Wala bang karapatang mag-set ng rules and policies? Ng kautusan? Basta gagawin na lang ng regular empleyado yung gusto nila? Ganon? Ibig sabihin, wala pala kayong delikadesa. Wala kayong manners. Di po ba? Tama, mali. Oh, pero ang tanong dyan, may katotohanan ba yan? Yun. Pangalawa, yung repolyo. Tanong, ano ebidensyang gawa ng smuggler kaya hindi na ibenta ang mga yan? Pangatlo, scammer nga ba si Abel, yung nag-design nito? Nasaan ang ebidensya? Dahil lang ba nag-stay siya sa Marcoses and the Romualdez? Scammer na? Di po ba? So what? Kung yun ang gusto ni Abel, dun siya isa sa makikita. As long na wala siyang ginagawang masama, so what? Wala.
Di ba? Ngayon, kung may ginagawa sang masama at may ebidensya ka na matibay, why not file a case? Wala. Ang ebidensya niya nga ay yung kanyang dila, kanyang lawad, at ang babaho niyang bunganga. Lahat ng bumabatikos sa akin, hindi naman batikos din, mura na eh, kabastusan ang ginagawa sa amin. Andito pa rin ako at tuloy-tuloy pa rin, nandyan pa rin ang biyaya ng ating minamahal na Diyos. At kahit papano, nararamdaman ko that I am still blessed, that I am still lucky. I thank the Lord, I thank all of our supporters, I thank everyone, because this is beyond what I deserve, and I am blessed. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.